Pagpalang araw po, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Alam niyo po, meron po akong tinitignan dito sa Biblia. Sana maintindihan ninyo, hindi ko kayo tinuturuan. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Tunay nga pong iyong salita ay napapanaligan. Ang iyong salita ay totoo. Samahan mo po kami ng aming pag-iebanghelyo sa oras po ito. Buksan ng puso at isip ng bawat isa na nanonood at nakikinig ng aking munting video. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang aking pong gustong i-share sa inyo, kasi po marami pong pagtatalo ang iba't ibang mga sekta ng reliyon. Kung yan po, nakikita nga naman sa YouTube. Wala nga daw pong petsa, December 25, yung kapanganakan ni Jesus, Kahit sino po, walang makakapagsabi kung araw ng Lunes, Sabado, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Or kaya, kung ano pong talagang kasi po, lahat napapanood po sa YouTube, ang nakalagay po, unknown. Ibig sabihin, unknown, hindi alam. Wala po kasing direktang petsa sa Biblia. Pero pansinin nyo po ito, may babasahin ako. Yung tungkol kay Elizabeth, yung nanay ni Juan Bautista. Meron po kasi nakalagay dito na nabasa ko, Ito po. Dito po sa Lucas 1:5, noong panahon ni Herodes, ang hari ng Judea, may isang paring Hudyo na kabilang sa mga pangkat ni Abias ng pangalan ni Elizabeth ay pangalan Zacarias. Ang kanyang asawa si Elizabeth ay mula naman sa angkan ni Aaron. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namuhay ng tapat sa mga hutos at tuntunin ng Panginoon. 7. Wala silang anak dahil bahog si Elizabeth at kapwa sila matanda na. Ayun, matanda na at the same time bahog. Ito pong si Elizabeth. Yung binasa ko po, verse 5, verse 6 and 7. Ng Lucas chapter 1 po, Tuloy po natin sa 8. Isang araw, nanungkulan ng pangkat na kinabibilangan ni Zacarias at ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa harapan ng Diyos bilang isang pari. 9. Nang sila'y nagpalabunutan ayon sa kaugalian ng mga paring Hudyo, siya ang napiling magsunog ng insenso. Pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng insenso. 10. Habang nagkakatipon naman sa labas ang mga tao at nananalangin. 11. Nagpakita sa kanya doon ng isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng altar na sunugan ng insenso. 12. Nasindak si Zacarias at natakot nang makita niya ito. 13. Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakahanak ng isang lalaki at tuwan ng ipangalan mo sa bata. 14. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagdating o pagsilang. 15. Sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon
hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, ay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Pasinin niyo po mapupuspos siya ng Espiritu Santo aba nasa tiyan pa lang ng kanyang ina. Ang ina po ay si Elizabeth. 16. Sa pamamagitan niya ay maraming Israelita ang magbabalik loob sa kanilang Panginoon Diyos. 17. Mauuna siya sa Panginoon na taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduhin ng mga ama at mga kanilang mga anak sa panumbaliki ng mga suwail sa karunungan ng mga matuwid. Sa gayon, ipaghahanda niya ang isang bayan ng Panginoon. Ang tawag po dito, forerunner. Siya po yung maghahanda sa Panginoon sa kanyang pagparito. Ano po? 18. Sinabi ni Zacarias sa anghel, paano ko matitiyak na mangyayari yan? Ako'y matanda na at gayon din ang aking asawa. 19. Sumagot ang anghel, ako'y si Gabriel na nakatayo sa harapan ng Diyos. Isinugo niya ako upang daling sa iyo ang magandang balitang ito. 20. Ngunit dahil sa hindi ka naniwala sa mga sinasabi kong matutupad pagdating ng takdang panahon, ikaw ay magiging pipi. Hindi ka makapagsasalita hanggang sa araw ng mga nakang hanggang sa maganap ang mga ito. 21. Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng ganoon sa loob ng templo. 22. Pagkalabas niya, hindi na siya makapagsalita. Kaya mga senyas na lamang ang mga ginagamit niya na pag-isip-isip ng mga tao na baka nakakita siya ng pangitain sa loob ng templo. Si Zacarias na natiling pipi. 23. Nang matapos na ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. 24. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. Hindi to lumabas ng bahay sa loob ng 5 araw. Nagkulong sa bahay si Elizabeth, ano po? Nang maglihi siya, yun na sinabi ng anghel ng Panginoon na magkakaroon ng anak. Kasi po, naging kalugod-lugod silang dalawang mag-asawa, si Zacarias at saka si Elizabeth. Biniyaya sila ng Diyos ng isang sanggol, ano po? So, sa 24, hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. Hindi ito lumabas ng bahay sa loob ng 5 buwan. Sinabi ni Elizabeth, ngayon kinakahabagan ako ng Panginoon. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kahihiyan sa harap ng mga tao. Pasinin po ninyo Nagdalang taho si Elizabeth. Ito po, titignan natin ipakita ko po sa inyo at ipakita ko po yung kay Jesus. Ano po? Kayo po, gagamit tayo ng kalendaryo dito. Ngayon, ang gagamitin po nating kalendaryo, yung kalendaryo natin Pilipino. Kasi yung kalendaryo pong Hudyo, kalakalahati yun. Timbawa, January 16 at saka February 1 to 16 is 1 month yun. Parang ganun po ang kalendaryo nila dun Ano po, pagkatapos, yung February 16 hanggang 30, then ang kasunod, March. Ang 16 is under 1 calendar na naman yon. Ganun po kasing kalendaryo ng mga Hudyo. Ngayon, i-convert po natin sa kalendaryo natin para mas madali po tayong makahunawa.
wag na natin kunin yung mga kalendaryo ng mga Hudyo. Ano po? Yung kalendaryo na lang para madali po natin siyang makuha kung anong gustong sabihin ng Biblia rito. Ano po? So, naglihi si Maria, ay si Elizabeth. Ano po? Ngayon, tingnan po natin, ano? Medyo mababa, pero pagtsagahan nyo lang po, ano? Yung binasa ko, sa Zacarías 1, chapter 5, ay, Lucas, chapter 1, verse 5. Hanggang po, 25 yun, ano? Yung tungkol kay Elizabeth at Zacarías. Ngayon, basahin po natin sa verse 26. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth. Yan. Ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret na sa isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang 27, isang dalaga ng pangalay Maria. Siya'y nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka." Sabi niya kay Maria, "Ikaw ay lubos na kinalugdan ng Diyos, sumasa iyo ang Panginoon." Yun, ano po. Kung mapapansin niyo po ang sinabi ng anghel Gabriel na nang ika-6 na buwan ang pagdadalang tao ni Elizabeth. 6 months na po, ano? Ngayon, yung 6 months sa kalendaryo po natin, ha? January, February, March, April, May, June. Tama po. January, February, March, April, May, June. Yung June po, sa kalendaryo natin is equivalent to 6 months. Oh, di po ba, no? Kalendaryo na pong gamitin, pero wag na po tayong malito kasi yung kalendaryo ko, Diyo, kalahati eh. Kalahati ng buwan at kalahati ng susunod na buwan, isang kalendaryo lang yon. Ganon po kalendaryo nila doon, ano? Ngayon, gagamit tayong kalendaryo natin. Pansinin niyo po, ha? Ika-6 na buwan is June. Tuloy po natin, ano? Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel sa 29 at inisip niyang mabuti kung ano ang kaulugan ng ganong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Naging kalugod-lugod ka sa Diyos." 31, "Makinig ka, ikaw ay maglili at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y pangangalanan mong Yesus." 32, "Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Upang," 33, "magari sa angkan ni Jacob." Jacob po Israel. Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. 14, "Paano pong mangyayari ito ngayon? Ako'y isang birhen?" Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos." Ito na po, 36, ano? Magbilang po kayo mamaya. "Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay bahog? Gayunman, naglihi siya at ngayon, ika-6 na buwan na ang kanyang pagdadalang tao, kahit na siya'y matanda na." Sa verse, ano po ito, ano? 36. Sinabi ng anghel Gabriel kay Maria, yung kamag-anak mo na si Elizabeth ay 6 na buwan na siyang nagdadalang tao. Ano po? 6 months.
37. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos umalis na ang anghel. Pasinin niyo po nang buntis po ng ika-6 na buwan si Elizabeth, yun po yung pagkakataon kinausap naman ng anghel Gabriel itong si Maria na kamag-anak ni Elizabeth. Ano po? Ito po, sa 39. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa bulubundukin ng Huda. 40. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. 41. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at sinapuspos ng Espiritu Santo. 42. Napasigaw siya sa galak. Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. 43. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? 44. Pagkarinig ko ng iyong pagbati, ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. 43 ay 5. Pinagpala ka sapagkat sumasampalataya kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Yon. Ang bata po pag pinagbubuntis 9 na buwan. Ano po? Bago manganak yung nanay, 9 na buwan. Kumpletong buntis po yon, ano? Pero iba naman yung nanganganak pong ikapito, ano? Pero yun po ay delikado na nandun mga po na incubator yung mga bata sa ngayon, ano? O tanong ano pang mga ginagawa, ano po? Pero pupunta po tayo doon. Nung 6 na buwan, kaya matanda po si Juan Bautista ng 6 na buwan kay Jesus. Nung 6 na buwan, si Maria ay si Elizabeth sa kanyang pagbubuntis, doon po nagsimulang naglihis naman si Maria nang sinabi ng anghel, ano po, na sa kanya yung Panginoon, yung Espiritu. Bilangin niyo po, ano? Si Elizabeth, 6 na buwan. January, February, March, April, May, June. Okay. June ngayon nagsimula si Maria. O, bilangin natin. June, July, August, September, October, November, December, January, February. 9. Kaya approximately, binilang ko po sa June kasi doon po siya naglihirin Nagsimulang magbuntis. After nakausap po si Anghel Gabriel ni Elizabeth, nung umalis si Anghel Gabriel, ito namang si Elizabeth, dali-dali po siya naglakbay, papunta po dito kay Maria. Bago po dumating kay Maria, nauna na siyempre yung anghel kasi anghel po yan Parang isang-isang mata lang. Samantalang ito si Elizabeth, naglakbay pa. Kaya medyo natagalan, ano. Ito po. June. Sinimulan ko po kinuwenta sa June. Bahala po kayo kaya sabi ko magwentaw kayo Okay, June. Kwentin nyo na lang sa July. Yung iba, July, kukuha tayo ng 4 na ay 9 na buwan July, August, September, October, November, December, January, February, March. Alin po sa inyo ang tama? Kasi una kong binilang, nagsimulan June. June June, July, August, September, October, November, December, January, February. Kung July ka magsisimula sa counting is
July, August, September, October, November, December, January, February, March. 9. 9 na buwan. Approximately po, nanganak si Maria. Nasa inyo po yan, ha? Either February or Marso. Pero wala pong kung anong araw, kung anong petsa. Pero dyan makikita nyo po. Kaya sabi ko, gamitin natin yung kalendaryo natin Ganon din po kahit gamitin natin yung kalendaryo ng Hodyo, i-convert din natin sa kalendaryo ng Pilipino. Kasi para maintindihan natin, kasi yung kanila po, merong Kislev. Ano pa yung mga kalendaryo nila? Kalakalating ba po kasi yun At saka, siyempre, may hirap na. Kino-convert lang natin sa ating mga kalendaryo. So, approximately, nanganak pala si Maria is about February or Marso. Ano po? Nandun po. Ako wala. Kinakita nyo, binasa natin at saka natin binibilang. Kasi po, yung December, pinakita po sa YouTube. Maraming pinakikita sa YouTube Nakakatulong din po yung information sa YouTube is about Christmas, Christ's birth. Kasi po nagyayelo naman noon sa panahon na December. Kaya nga sabi niya, imposible naman na mga anak ng December nagyayelo. Kasi po doon sa Lucas chapter 2 naman, mapapansin po natin doon, meron pong mga namamastol ng tupa. Ito po, babasahin ko po, Para lang po sa, wala po tayong rito, Tulungan nyo na lang ako kung paano nyo i-compute. Basta, inulit ko naman, 2 beses ko binilang. Ito po. Ito. Sa chapter 2 ng Lucas, dito po, 8, doon may mga pastol na nasa parang na nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. 9. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kalwalatian ng Panginoon. Ganon na lamang ang kanilang pagtataka. 10. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng mga tao. Isinilang 12. Ito sandali po. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Sa 11 po pala yan. Sa 12, ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. 13, biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at tumahawit. 14, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. 15, nang makahalis na ang mga anghel na pabalik ng sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tignan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. 16, nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose at naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. 17, nang makita ng mga pastol ang mga sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Ito po, 18, na mga ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol.
19. Tinandahan ni Maria ang mga bagay nito at siya'y kanyang pinagbulay-bulay. 20. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Isinilang na si Jesus. Kaya approximately, ulitin natin 6 na buwan ng buntis si Elizabeth nang magpunta po yung anghel Gabriel kay Maria. At nung magpunta, sinabi niya, magdadalang tao ka kay Maria, magbubuntis ka, conceived by the Holy Spirit. Kay Elizabeth muna, January, February, March, April, May, June, 6 months, June. Nung sabihin niyang 6 na buwan na nagdadalang tao itong si Elizabeth, doon siya nagsimulang magdalang tao. Maglihi pala. Ito si Maria. Kung kukwentahin ko sa June June, July, August, September, October, November, December, January, February. 9 months. Kung simulan ko naman ang bilang, kasi June July, August, September, October, November, December, January, February, March. 9 na buwan ang pagbubuntis ng bata. Kaya, kung titignan mo, nanganak pala itong si Maria approximately February or March sa kalendaryo natin. Ano po? Pansinin nyo magkwenta po kayo para wag tayong malitong pare-pareho. Kasi kung December man, halimbawa sinabi nila December, sa makikita mo po sa YouTube, yung December, nag-yellow sa Bethlehem. Paano naman yung namamastol ng tupa? Ay, hindi po pwedeng mamastol ng tupa kung nag-yellow. Malamig. Ano po? Gamitin lang po natin ang isip natin. Kung ikaw po ang namamastol, kaibigan, pwede ka bang magpastol nag-yellow? At gabi pa. Di mas lalong malamig yon. Kasi kung araw naman nag-yellow, kahit pa paano may sikat ang araw. Pero gabi po nagbabantay sila ng mga pastol. Malamang kung nag-yellow, yung pastol wala po doon. Kaya yun po tignan ninyo yung palatandahan. May nagpapastol sa gabi. Wala po nakalagay kung anong oras yon. Basta gabi. Ibig sabihin, gabi, madilim. Kung panahon ng Disyembre, nag-yellow naman po yung Jerusalem, ay Bethlehem. Ayon po sa pinakikita mga picture dyan sa YouTube. Maging sa mga encyclopedia. Kung ano-anong babasahin is about Christmas. Kaya nga nakalagay po dun unknown. Hindi tiyak, hindi alam. Ngayon, yung batas po naman yan ginawa lang ng tao naman yung batas, Payan na po natin yung ginawa nilang batas, Basta tinitignan natin sa Biblia. Ang gusto ko po makita ninyo, yung nasa Biblia. Ngayon, kaya po nagdiriwang tayo ng December 25. Karamihan naman, kasi buong mundo po yun Halimbawa, palagay nyo na po, yung pinakita ko po sa inyo, palagay nyo February ng anak. Dito ka magdiriwang ng Pasko. Kung February or March, dito ka magdidiwang ng Pasko. Wala namang problema kung yun ang gusto nyo Ano po? Wala pong problema ron. Kasi po, binabasa lang natin ang Biblia, tinitingnan lang natin. Yung sinasabi po sa mga iba't ibang mga libro na sa YouTube na ang Christmas, Christ's birth is unknown,
Pero dito maliwanag, masusukat mo eh. Kasi binanggit yung pangilang buwan na ba yung pagbubuntis. Oh, normally, ano po ba yung pagbubuntis? Di po ba? At yung pagbubuntis, ilang araw ang inahabot? Di po ba? Ilang buwan pala, buwan. Oh. Kaya kinakita ko lang po sa inyo, no? Ngayon, nasa inyo po, pwede rin naman kayo magkwenta sa inyong mga kamay. O kunin nyo mismo yung kalendaryo. Kung meron po kayo kalendaryo, ano? Para hindi po kayo mahirapan. Pero kahit na masino, magbilang lang ng kamay eh. Ilan ba yung, hindi ba 12 months? Oh, sa nagsisimula, January. Kailan natatapos? December. 12 buwan. Ano yung kalagitnahan? Yung ika-6 is June. Oh. Kaya magkwenta po kayo, kunin nyo po yung kalendaryo ninyo, ano? Para makatulong kung gusto nyo gumamit ng kalendaryo. Ano po? Kaya tandaan po natin, ito po, yung kalendaryong Odyo. Ayan. Basahin ko po, ano? Unang buwan. Sa tekstong Hebreo, ito'y tinatawag na Nisan o kaya ay Abib. Katumbas nito, ang kalatian. Sandali para medyo ano na ito, ano? Unang buwan, ang sabi niya po, okay. Magkakaroon tayo ng parang ano dito. Changes. Unang buwan. Sa tekstong Hebreo, ito'y tinatawag na Nisan o kaya ay Abib. Katumbas nito, ang kalahatian ng Marso hanggang kalahatian ng Abril. Yung unang buwan pala sa Hebreo calendar is yung March. Kalahati ng March hanggang kalahati ng Abril. Oh. Yung March, 16 up to 30. Then, anong kasunod? April 1 to 16 o 15 is unang kalendaryo pala yon. Unang buwan. Okay. Merong konting ano dito, ano? Kung ganun po, kung Marso yung unang buwan, o gawin na natin ng Marso na lang kasi dito po, unang buwan, Abib. Ikalawa, Sip. Ikatlo, Siban. Ikahapat, Tamus. Ikahanim, Ab. Bilang po nakalagay sa tekstong Hebreo, tinatawag itong Ab. Ikahanim na buwan. Kalahatian ng Hulyo hanggang kalahatian ng August. Yung 6. Kunin na lang natin sa August para dito po. Yung kalendaryo naman ng Hebreo po ito, ano? Huwag kayong maguluhan sa kalendaryo ng Hebreo. Kunin na lang natin yung ika-6 na buwan, kalahati ng Agosto at kalahati ng September. August 16 up to 31, then September 1 up to 50, pagsamahin mo sila, kalahati ng August, kalahati ng September, pagsamahin mo la, ay tinatawag ng ika-6 na buwan ng kalendaryong Hebreo. Okay. Kunin na lang po natin yung September kasi yun po ang ano, ending. Kung September, September ika-6. Pares lang po pa, hanggang 12 buwan din pala sila. Ika-12 buwan, ito, Adar. Katumbas ng kalagitnaan ng Pebrero at kalahatian ng Marso. Yan. Ganito po.
kunin po natin yung ika-6 ng September. Ito po, yung ituturo ko ay inlalaki. Yan. Ayan, ituturo. Pwedeng po natin dito sa kalendaryong Hebreo, ha. September. Ika-6, ha. So, doon po nabuntis si, naglihi pala, si Maria. Kasi ika-6. Kaya sinabi ng Angel Gabriel kay Maria, yung pisan mo, ngayon nagdadalang tao ng ika-6 na buwan. Kunin na natin yung September. Sa kalendaryo na natin po, ha. September. Ito, nagsimula na. September, October, November, December, January, February, March, April, May. Yun naman po sa kanila. Sa kalendaryong Hebreo, May. Hindi rin po naman pala magkalayo. Sa kalendaryo natin, kinuwenta ko kung sisimulan ko sa June, ha? February. Kung sisimulan ko naman ng July, ang kwenta, kasi lalaktawin mo yung June, is Marso. Kung gagamit ka namang kalendaryo pa ng Hebreo, ano yung ika-6 na buwan? Kunin na natin yung ika-6 na buwan, yung September. September, October, November, December, January, February, March, April, May. 9 na buwan. Mayo. Sa Hebreo na kalendar. Huwag po kayong maguluhan, ha. Kung may Biblia kayo, tignan nyo po yung kalendaryong Hebreo. Yung ginagamit nila noon. Kalakalahati po yun. So, lumalabas sa Hebreong kalendaryo, May. Ano po? Pag kalendaryong Pilipino, approximately February or March. Ano ba? Hindi rin po pala sila magkalayo yung kalendaryo nila at sa kalendaryo natin ngayon. Alos magbasa po kayo ng Biblia. Tingnan nyo sa likod. Baka may kalendaryo doon ang inyong Biblia. So magkikita natin dito, talagang hindi po December 25 nakalagay. Kasi yung December 25, meron nagpapastol ng tupa. Isipin nyo po, ipinanganak sa sabsaban doon sa kulungan ng mga hayop, si Jesus. Di nalamig po siya ron. Ano ba? Mga kulungan ng hayop doon yung pawid. Kasi natatanda ko po, magbabasa kang Biblia, nung dinala yung may sakit na nakasakay sa papag, na hindi po makapasok sa loob ng bahay dahil puno ng tao yung bahay, ang ginawa po ng hapat na nagbubuhat na may sakit, yung bubong linis-lis na ganun At doon po inuhulog yung may sakit. Kaya karamihan po, yung pawid lang yon, yung mga, ano ba tawag doon, yung mga ginagawa pong pinakahatip, bubong. Sa malalim, hatip Sa Kapampangan, hatip. Yan, yung bubong sa Tagalog. Yung mga matataas na mga damo. Sa Kapampangan po, palat. Ewan ko po, o yung mga ginagawang parang ginagawa yata mga tambo. Ewan ko, ano, basta yung kahit malakas ang ulan, hindi tumutulo. Yung nakikita nyo po yung ginagawa nila doon sa dulo ng Pilipinas, doon sa ano bang lugar yon?
na yung mga bahay po gawa sa bato at may tindahan na walang nagbabantay, basta ilagay mo lang yung paninda ay doon sa dulo ng Pilipinas, sa mapa po. Yon, yung mga bahay doon, ano? Ganun po. Kasi yung may sakit, pinasok, hindi makapasok, inakyat sa bubong. Kinalkal yung bubong. So, nakita si Jesus sa loob ng bahay at ihulog nila yung may sakit. Kaya sabi ni Jesus doon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Oh. Talaga lumang panahon po talaga. Ano? Kaya si Jesus, approximately, sa kalendar ng Hebreo, is Mayo. Sa kalendaryo naman natin, approximately, February or March. Kaya wala po namamastol ng December kasi malamig. Kayo, kung sinicelebrate man ng karamihan ng December 25, kasi po, naipasa po yung decree na yon ng sa Roma. Pinakikita po sa YouTube na sanggad ang tawag nila. Ano po? Ugali daw po mga pagano yon. Pagan, tradisyon. Yan, sumasamba sa maraming Diyos. Ngayon, para lang makita po natin ano. Kaya pag December 25 dahil lahat naman po nagdiriwang nasa inyo po yun kung gusto nyo makipagdiwang. Kung gusto nyo po makipagdiwang, nasa inyo po, wala pong pagtatalo. Nasa inyo po yan. Ano? Ako sinasabi ko, kung gusto nyo ipagdiwang, ipagdiwang nyo po, nasa inyo yan Ano? Kaya, tinignan lang natin yung kapanganakan ni Jesus. Kung sinasabi doon na unknown, pero pag titignan mo pala, kukwentahin mo, halos makikita mo ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang importante po yung diwa. Ano yung diwa? Ibinigay yung anak para ano po, upang iligtas po ang tao sa kasalanan. Kasi hindi po natin kaya tubusin ang kasalanan natin sa Diyos. Kaya pinadala po ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang siya po ang ihandog. Kasi po, yung Old Testament time, ang mga tao po, naghahandog sila ng mga hayop para mapatawad ang kasalanan. Pero hindi na po nagustuhan ng Diyos ang paghahandog na yon at ipinalit pong handog ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Na kagaya po sa nakasulat sa 1:29. Ano po nakalagay? Basahin ko lang po 1:29. Ito po. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yun. Siya po yung kordero ang ipinalit sa andog ng mga hayop noon na hindi na gusto ng Panginoon Diyos. Yun po yung nakasulat naman sa Hebreo 10. Ito po. Hebreo 10. Ano po nakalagay? Sa 5. Dahil diyan, nang si Kristo'y naparito sa digdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga panghalay, pati mga andang, pati mga handog at mga hayop na andang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, hindi mo na kinalulugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga andog upang pawiin ng kasalanan. So hindi na po nagustuhan ng Diyos yung paghahandog ng mga hayop sa dambana para mapawi po yung kasalanan ng tao. Sa Old Testament po ito, ugali nila. Kaya ang sabi po rito, sa 7,
Kaya't sinabi ko, ako'y narito, Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Ano yung sinasabi ng tungkol sa akin? Yung sa 6 po, kaya't inianda mo ang aking katawan upang maging andog. Yun. Siyang kordero, iandog siya. Sino po? Si Jesus. Siyang pinalit ng Diyos sa paghahandog. Ang ginagamit ko nga po pala, poemen, ang Biblia ng mga pastor. Oh, ito po yung binabasa ko. Ano po? Para lang po maging maliwanag sa inyo, no? Ito po, poemen, Bible. Dito ko po kinuha yung sa kay Elizabeth at saka kay Jesus. Lucas chapter 1 at saka chapter 2. Kayo po, kung may Biblia kayo, gusto nyo basahin nyo po. Malay mo makatulong po sa atin, ano? Hindi po yung, ay, kailan ba pinanganak talaga yan? Pinagtatalunan pa. Eh, di basahin na lang po. At saka tayo magbilang ng kalendaryo. Oh, kita nyo po, Hebreo yung kalendaryo. Binasa ko. At saka yung kalendaryo natin. Para lang hindi po tayo. Ang issue po dito, meron pong ipinanganak na tagapagligtas. Huwag na po natin gawing parang kung ang iba po pinapahirapan pa mga sarili. Ako po nagpapasalamat po ako sa Diyos. Meron akong tagapagligtas na pinadala ng Diyos dito sa mundo. Kung ano man po yung petsang ipinanganak siya, hindi na po mahalaga yon. Ang mahalaga po yung tagapagligtas pinadala dito. Kasi po, tingnan nyo sabi ko nga, either February or March. Doon naman sa kalendaryong Hebreo is May. Maglampas ka ng isang buwan. May, anong susunod sa May? June. Ganun lang po kasimple. Approximately. Kasi wala pong sabi nga sa math, pag malapit na sa 0, round up mo na. Parang yung mga pamasahe po nun, may baryang 10, may baryang 5. Anong ginagawa ng mga driver? Nira-round up po nila kung saan malapit yung pera. Halimbawa, 595. Saan mo i-round up yun? Di 6. Hindi po pwedeng 550. Logi yun, driver. Kaya pupunta na po sa 6. Ganun lang po kasimple ang gusto kong iatid sa inyo, sa pagkakataon na ito. Salamat, Panginoon, sa pagliliwanag. Yung nakalagay po sa Biblia, ang sinusukat lang po namin, Panginoon Diyos. Salamat po sa liwanag. At kayo po ang nagtuturo sa amin. Kasi hindi naman po kami talaga magagaling. Unless na tulungan mo kami. Salamat po, Panginoon. At yung mga nanonood ng video ito, nawa, pagliwanagin mo po ang kanilang mga puso't isip. Kung sila man po ay may bigat o bigat sa buhay, yung paghahanin. Kung may isang mga sakit at karamdaman, yung pong pagalingin sila, Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Sa ngalan ni Jesus, Amen. In Christ alone, po? Lagi po kayong manalangin bago kayo matulog, magpasalamat. Pagkagising sa umaga, magpasalamat. Gawin po nating everyday habit yan. Ang mapagpasalamat sa Panginoon Diyos. Amen po ba, kaibigan? Ito pong inyong kaibigan kay Jesus. Minsan pa, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos na nakatala po sa banal na kasulatan. So, nakita nyo po, wala pong labis, walang kulang, wala tayong pinatok, wala tayong binawas. Basta nagkwenta lang tayo ng kalendaryo at nagbasa po tayo ng talata. Ang importante, 6 months, yung pinagbubuntis ni Elizabeth, si Juan Bautista po yun. At yung pagbubuntis din ni Santa Maria. Ano pa? Kaibigan, i-share mo naman sa iba. At kayo po na-share, i-share nyo rin sa iba.
share lang po. Marami po kayong matututunan, ano? God bless us all. God is good all the time.